Nilabas na ang opisyal na Gilas lineup para sa darating na FIBA World Cup qualifier sa ikatlong window ng tournament at naghahanda ng Gilas Pilipinas. Sa katunayan, nag-iensayo na po sila ngayon. Naging interesting naman ang Gilas lineup natin dahil sa mga bagong mukhang nadagdag. Actually, hindi naman masyadong bago talaga pero parang maninibago ka rin kasi wala po si Scottie Thompson sa latest roster ng Gilas. Nagkaroon po kasi siya ng hamstring injury sa kasagsagan ng Game 7 Finals laban sa TNT at ang ipinalit sa kanya si Juan Gomez Del Llano. Ayon sa ilang Gilas fans, magaling naman si Juan GDL. May shooting, may handling din pero sad to say hindi daw mapupunan ng isang Juan GDL ang 3-time Finals MVP. Sangayon naman po ako dyan pero anong magagawa natin? Injured nga. Di bale na, nandyan naman din si RJ Barrientos para magkaroon ng taga-timo na pamilyar na sa sistema. Kumbaga pang second unit lang daw si Juan GDL ni lineup. Pangalawa naman sa mga bagong isinalpak sa lineup si Troy Rosario. Si RJ at Troy ay matagal na nakareserba sa Gilas. Hindi lang isinasama kasi nga hanggang 12 lang pwede. Nagkataon lang din na puno ng roster nung nandyan pa si QMB. Sa mga nagtatanong, wala si QMB dahil magpapa-opera siya sa Japan. Si Troy na 6'7" center ng Hinebra hindi naman mangangapa pagdating sa adjustments. Isa pa, matagal na rin siya nakabakuran sa Gilas nung kapanahonan pa ni Chot Reyes. Maganda siya pang defense, may konting shooting, higit sa lahat, experienced, Gilas player na veterano. Maganda din ang kondisyon ng katawan niya ngayon at tiwala siya nakakayanin niya ang sunod-sunod na schedule sa FIBA. Pangatlong player na finally ang matagal nang gustong i-line up ng mga tao si Justin Baltazar. May mga nagsasabi pa na mabuti naman daw at nanguha na sila nang mula sa mga independent teams kasi kailangan din nilang serbisyo ng isang reliable big man sa paint. Mataas ang reach ni Baltazar although hindi siya pang low post pero yung versatility niya na pwede ring maging power forward ay posibleng magdala sa Gilas to the next level. Pero syempre maninibago pa si Baltazar sa sistema ni Coach Tim. Hindi pa rin niya masyadong alam kung paano laruin ang triangle kaya may ilan din na nagsasabi na baka ma-DNP lang din pagdating sa final matches. Pero ayon kay Richel Del Rosario, nung tinuruan niya si Baltazar ng triangle, mabilis lang naman daw tong matuto. Kaya nga raw siya sinama agad sa final lineup dahil mabilis itong nakuha. At naniwala naman siya na kayang-kaya niya ito basta't huwag lang makabado. Of course, medyo sanay na rin si Baltazar sa Gilas dahil kung hindi niyo naalala, kabilang po siya doon sa lineup ni Tab Baldwin sa isang FIBA World Cup tournament din na kung saan ay mutik-muntika na nga nilang matalo ang Serbia. Pang-apat sa bagong lineup nila ay sa wakas, si Mike Phillips ng San Juan Knights. Siya yung sinasabing pinaka-exciting part daw ng Gilas ngayon. Ito rin ang pangalawang beses na niline up siya sa national team. Mabuti naman daw at tumatanggap na ng ibang UAAP stars ang Gilas at open na rin sa ibang may gusto. 6'7" din si Mike Phillips, athletic, mas grabe to sa depensahan at rebounds. Kahit walang shooting pero ginagawa talaga niya kanyang trabaho bilang rim protector. Hindi marami ang may ganitong talent. Kahit nawala si QMB, pero dahil nga sa inclusion ni Mike Phillips, para na rin nandyan siya. Halos parehas lang din ang playing style. Medyo marami na tayong mga heavy guts na big man, kaya hindi pa rin pala tayo na pag-iiwanan pagdating sa patangkaran. Nga pala, maiba lang tayo. Ang dami kong nababasa na kung totoo man na open ang Gilas sa pag-i-include ng mga players. Bakit daw hanggang ngayon, wala pa rin? Si Renz Abando. Siya pa naman ang crowd's favorite sa Gilas roster. Bakit daw iniisnab ng Gilas deputy at SBP si Renz? Available naman daw siya ngayon. Ang SBP at Gilas management, wala daw kinalaman sa pagpipili ng mga players na gusto natin. Si Coach Tim daw ang pumupili sa kanila kasama ng buong coaching staff. Perfect daw sana si Renz ngayon kasi wala si Scottie. At least meron silang high flyer na kaya ding makakuha ng rebounds at kahit sa anggulo, higit sa lahat masipag sa depensa. Ilang malalaking tao na napigilan niya sa World Cup under Coach Chot at dahil dyan nakilala din siya ng ibang European training camps. Tinawag din siya noon na Tapal King at siya na lang daw ang kulang sa Gilas roster ngayon. Sa mga susunod na araw, asahan nyo na dadami pa ang topic natin tungkol sa Gilas Pilipinas at FIBA tournaments. Ano masasabi nyo sa Gilas lineup natin?